Ang problema ho natin, mga kababayan, baka yung isang kandidato, hindi humabot ng 2028. Bakit Six. to? Kasi nga, tingnan mo, ilan na po ang kinakaharap na impeachment? No? 1, 2, 3. Tapos may panghabol, 4 na impeachment yung kinakaharap ng vice presidente ngayon. Sabi ko, pag yan natuloy this year, na mukha naman talagang seryoso na po at dire-diretso na po yan, kahit po mag-rally ang Iglesia ni Cristo, mamamayan ng Pilipinas ang nagrereklamo kay BP Sara no? Ang nakikita ko ho dyan, medyo iuurong lang ng konti para maging smooth yung impeachment. Uusog lang ng konti para pagdating sa Senado, laglag na, wala na, sibak na, o hindi na ibinoto o talo na yung mga boboto, no? Sa hindi ma-impeach si Vice Presidente kasi kakampi nila. Eto mga bossing, mag-meeting na po sila. Nagpadala na ng sulat ang Makabayan Bloc lawmakers sa mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Iba-iba po kasi yan mga kababayan. Yung pangatlo nga ho, meron pang grupo ng mga lawyer, meron pang grupo ng mga sa simbahan ho, iba-iba ho. So ang gagawin nitong mga naghahain ng impeachment, mag-uusap-usap ho sila. Papangunahan ko na kayo. Papangunahan ko na kayo, mga DDS. Alam ko, sasabihin nyo, naku, si Mark Ramos sumusuporta. Kay Raul Manuel sumusuporta. Kay Franz Castro. NPA si Mark Ramos. Yan ho ang ibabala niyang mga yan, mga boss No? Hindi ho. No? Yung mga ganong gawain nila, out kami dun. Pero yung napansin nila o yung pag-aaral nila sa investigasyon ng Vice Presidente na na dapat masibak sa pwesto, yun din po ang nakikita namin. Pero yung kung ano yung isinusulong nila, kung totoo bang makabundok sila, sila lang ho yun. Nagtagpo lang ho yung aming mga isinusulong, mga bossing. Bakit? Kitang-kita, halatang-halata naman po sa Vice Presidente na merong mga anomalya, na merong mga irregularidad na hindi at ayaw ipaliwanag. Ano po? Sabi ni Sunny Joel Macasling, Gibo Chodoro ang suitable na maging next president. Eto, sabi ni Hil Obordo, Idol Mark, nakita mo na ba ang bagong video ni Sara? We love. We love. We love Inday Sara, no? Okay, tuloy. Sa isang liham na may petsang January 6, 2025, hinihikayat ng Makabayan sa isang meeting consultation ang mga endorser at complainant ng 3 impeachment complaints. Isasagawa ito sa Miyerkules, January 8, 2025 sa House of Representatives. Sa Miyerkules, January 8. Ilang araw na lang ho yan. Magmi-meeting sila, magsasama-sama. Napakarami ho. No? Ito na ba yung pinakamarami na paghahain ng impeachment complaint sa isang leader ng bansa? As of January 6, 2025, Monday, 3 reklamo na ang naihain laban sa Vice Presidente na nag-ugat sa pagkasos nito ng Tatlo, tapos may napapabalita pang may pang-4 pa dahil sa labis-labis na paggastos. confidential funds. Subalit ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may nagbabalak pang maghain ng ika-4 na impeachment complaint at i-endorso ito ng nasa majority block ng Kamara. Welcome ito para kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa Teacher Solon, ang pagkakaiba nito sa mga naunang complainants ay ang maigting umanong support. Doon sa mga naunang complainants, meron pang bribery na nagreklamo. Yung patungkol doon sa 25-25, 50-50 mil na sobre, buwan-buwan, no? Mga tinatawag na padulas. Porta mula sa majority coalition members. Isa ang mambabatas na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Wala pa ring detalye ang kongresista sa sektor na maghahain ng reklamong ibig magpatalsik kay VP Duterte. Yun ang problema natin, mga kababayan. Yung sinasabi natin kanina na paano? Kunyari,
one-on-one, Inday Sara versus Risa Ontiveros. Mukhang malabong mangyari. Bakit ho? Mukhang hindi ho aabot ng 2028 eh. Ano? Nakikita nyo naman ho, 4 na yung nagko-complain, 4 na. Pangatlo na yung nandoon at meron pang susunod. Baka meron pang sumunod. Magkaroon ng pang 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. At napakarami na po. At kada isang complain ho, mga bossing hindi po isang tao lang ang nandun. Grupo po. Doon sa pangatlong complaint niya ho, may grupo ng mga nasa simbahan. May grupo ng mga lawyer. Kung dati ho, merong lawyers for Lenny. Doctors for Lenny. Ito naman po, merong lawyers versus Inday Sara Duterte. Baliktad naman po, mga kababayan. Dati, alam nyo may kaba din ako noon nung 2022 election. May kaba din ako noon Kasi although alam naman natin, malaki yung magiging lamang ng unit team versus Attorney Leni Robredo. Pero kapag kayong dumadami, pinapakita sa mga pahayagan, lawyers for Lenny, nagsama-sama na. Sabi ko, madaming lawyer sa Pilipinas. Doctors for Lenny, nagsama-sama na. Sabi ko, naku, mukhang malaki ang laban ni Attorney Leni Robredo Pero kumpiyansa ako na si PBBM pa din ang mananaig, mga bossing. Pero eto ho, baliktad, no? Sa salitang tondo, dat kilab. Dat kilab, binaliktad yung baliktad. Lawyers versus Inday Sara Duterte. Ayan. Sabi ni Boyats Vero, one-on-one, BP Sara versus BBM Mark Ramos. What do you think? Ano sasabihin ko dyan? Alam nga naman sabihin ko, talo si Bongbong Marcos kay Inday Sara Duterte. Alam nga sabihin ko yun. No? Base doon sa nakikita natin, mga kababayan, doon na lang po sa mga pagpapatawag ng mga pagpapatawag ng mga tawag dito, rally Sila, mga Duterte, pagod ng magpatawag ng rally, tapos 17 lang ang pupunta. Di ba? Ikaw, kung talagang supporter ka, hindi mo ipapahiya yung mga leader na pinapaniwalaan mo at nagpapatawag sa'yo. Eto, sa January 18, alauna ng katanghalian, sa EDSA, magaganap po, voluntaryo yung mga vlogger na pupunta. Halos 60 plus yung vlogger na pupunta, nag-volunteer para para sa kapayapaan. Hindi, para ipa-impeach ang vice-presidente. 'Di ba? Sabi ni Flavilyn Sabiano, Mark, uuwi ka ba sa 18? Hindi po sa 18, babiyahe po ako. Sasakay ho ako ng eroplano sa 18. Pero hindi po dyan ang biyahe ko. Papunta pong Los Angeles, California, mga kababayan. Game, tuloy. Pero umaasa itong sa ika-4 na complaint ay mapapabilis na ang proseso ng impeachment. Pare-parehong nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang mga reklamong nag-ugat sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte. Doon ka magtataka bakit kaya ganun? Hanggang ngayon hindi pa din umaakyat kay House Speaker. Hanggang ngayon hindi pa din inaasikaso ni House Speaker. Baka pinatatagal ng konti. Dahil alam naman natin, super majority diyan sa Congress. Walang problema. Pagdating sa Senado, doon may sablay. Kasi may mga senador na boboto lang dahil kakampi nila si Sara Duterte. Di ba, Ma'am Sel Ordonez at Marian A. at Daddy Robs? Marami ang nagbubulag-bulagan. Pero mas marami kaming malawak ang pag-iisip na hindi bulag, sabi ni Daddy Robsy. Tuloy. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, logical lang ang paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Duterte matapos ang mga nahayag sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds. Ako personally, I welcome all these impeachment complaints.
Alos ano naman po, siguro lagpas 1/3. Lagpas, tama ba? Lagpas 2/3 mga kababayan. Yung boboto o yung mag-aalaw ng impeachment o pipirma para sa impeachment dyan sa Congress. Doon lang sa Senado. Kaya ang nakikita ko dito, yung hindi nila pag-asikaso o hindi nila pagmamadali, parte ho yan ng estratehiya nila. Para pagdating po sa Senado, at least, yung mga bagong senador at bagong halal na senador, yun po yung mga boboto. At nakikita ho natin, yung mga yun boboto po, naaayon doon sa pag-aaral nila, doon sa investigasyon at sa ebidensyang ipinasa sa kanila. Matagal ilang buwan ang ginugol natin para maimbestigahan yung mga katiwalian sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at doon Correct! Ano? Ibig sabihin, wala lang yun. Ganun lang ang gagawin nyo. Hahayaan nyo lang. Hindi. Kailangan mapanagot. po sa Department of Education nung siya ay secretary, at we only see impeachment as the logical and the proper outcome. Sabi ni Boyats Bero, dito sa US din, ang Iglesia ni Cristo ay magkaroon din sila ng peace rally. Iba-vlog mo ba ito, Sir Mark? Hindi natin alam kung meron tayong makuhang kopya niyan. Kung wala, hindi wala. Kung meron, di ipapakita natin kung yung pagsasama, no? Ang nakikita ko diyan, makikihalo yung mga DDS. Yun ang nakikita ko na magiging vlog natin. Aangal yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, aangal yung mga kaibigan natin na Iglesia ni Cristo. Sisipain yung mga yung mga DDS. Uy, bakit kayo sumasali dito at binababoy ninyo ang aming rally? Ganun ang nakikita ko. And form of accountability for the Vice President. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan. Sabi ni Sel Ordonez, let's just be patient. Ma-impeach yan si Sara kasi for sure, pag di yan natanggal, dami ang babalikan na kumalaban sa kanya. May pagkapraning pa naman. Nakakatakot, Baka yung mga 60 plus na vlogger, sabihin ni Inday Sara Duterte, babalikan ko kayo, hindi pa naman ako nagpapatawad. Diyan napapasok sa isip ng mga vlogger na ipategi din kaya kami ni Inday Sara Duterte? Pagbantaan din kaya kami ni Inday Sara Duterte? Kung ang Pangulo, di ba? Kung ang Pangulo, pinakamataas na posisyon na yun sa Pilipinas, kayang pagbataan, tayo pa kaya? Mga simpleng mamamayan lang, simpleng mga vlogger lang ho. Di ba? Tayo, kung ako kung matsyempuhan. Like example, pinatira ako, pinayari ako, mga boses, na tsyempuhan. Kung papariding in tandem ako, malamang, kung siguro, tegi ako. Pero yung riding in tandem na yon, panigurado, tegi din ho, mga kababayan. Hindi naman tayo papalamang. Hindi naman tayo pakalat-kalat sa Pilipinas na mag-isa lang maglalakad. Hindi ho. Hindi ho tayo papaisa dyan. Siyempre, kahit pa paano, merong mga bodyguard tayo kasama. Tegihin din po yun, di ba? Kung magkasabayan naman po, panigurado, merong mga tetembuang din ho doon sa mga gwardiya nila. Ganun lang ho yun, no? Tayo po, bago naman tayo pumasok dito sa pagbablog at lalo na alam natin na politika ang ating tatalakayin. Alam na natin ang kahihinatnan. Siyempre, magpapakawais tayo. Hindi na yung mag-isa kang maglalakad, ala Percy Lapid, mag-isa kang magdadrive. Hindi ho. Hindi tayo pa isa, di ba ho, mga kababayan? Sabi ni Elisa Obordo, hindi talaga idol. Kasama mo ako. Dala ko ang M4. Ayan. Maka-hire nga to si Elisa Obordo. Nasa gilid natin yan, di ba? Ganun lang ho. Okay na po, 25K per month. Mga 6, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 150,000. Pwede na. No, tapos yung dalawa, nasa bahay habang nasa labas.
Ayos, di ba? Kailangan yung mga political vlogger, kailangan din nagre-ready kayo, no? Huwag niyong isipin yung gagastusin niyo kasi etong politika sa Pilipinas madumi to, madugo ito. No, kaya kailangan wise din kayo. Kaya niyong sumabay, makipagsabayan.